いかといてるわあうえはSiya si Hannah Rauhiti Maipiklike, ang pinakabatang miyembro ng parlamento sa New Zealand, kung saan siya ay unang nagtrending sa social media noon lamang 2023 matapos niyang isagawa ang haka, isang tradisyonal na sayaw o ritual ng mga Maori na mga katutubong tao ng New Zealand sa kanyang unang talumpati sa parlamento, kung saan sa kanyang unang talumpati sa parlamento ay ginamit ni Hannah ang haka bilang isang malakas na simbolo ng pagtutol laban sa mga pulisiya o panukalang batas na ayon sa kanya ay makasasama sa mga komunidad ng Maori. Pero ano-anong panukalang batas nga ba ang tinututulan ni Hannah at papaano ito maaaring makaapekto sa karapatan ng kanilang tribo? Yan ang ating aalamin sa videong ito upang mas maunawaan natin ng husto ang ipinaglalaban ng mga Maori sa bansang ito. Ang porma ng pamahalaan ng New Zealand ay itinuturing na isang constitutional monarchy, kung saan ay si King Charles III ang kinikilala bilang head of state ng New Zealand. Gayunpaman, ito ay isang simbolikong papel lamang dahil si King Charles ay walang ganap na kapangyarihan para sa pamahalaan ng New Zealand at sa halip ang Governor General ng New Zealand ang kumakatawan sa obligasyon ng hari upang formal na isapinal ang mga panukalang batas para sa bansa. Sa madaling salita, ang haring si King Charles at ang Governor General ng New Zealand ay walang kakayahang pigilan ang anumang batas na naaprubahan ng parlamento ng bansang ito dahil ang kanilang posisyon ay simboliko lamang at kinakailangang maging neutral sa kung anuman ang nais ng pamahalaan ng bansang ito. Ang hari ng Britanya ay patuloy na kinikilala ng New Zealand bilang pinuno ng kanilang estado dahil sa kasaysayan ng kasunduan noong 1840s ng British Empire at mga katutubong Maori sa New Zealand na nagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga Maori sa bansang ito. At bagamat simboliko na lamang ngayon ang pagiging pinuno ng hari ng Britanya sa bansang ito, ang kasunduang ito ay pinahahalagahan pa rin ng mga Maori upang pangalagaan ang kanilang mga karapatan sa bansa. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na sa mismong pamahalaan ng Britanya, kung kaya't ang mga panibagong panukalang batas ng ilang miyembro ng kanilang parlamento na magkaroon ng ganap na karapatan ng parlamento na gumawa ng batas sa bansang ito ay tila nagpapahina sa karapatan ng mga Maori para sa paglikha ng batas ng kanilang gobyerno. Sa kasalukuyan kasi ang mga batas na isinusulong ng parlamento sa New Zealand ay kinakailangang aprubahan muna ng mga Maori bago ito maging isang ganap na batas. Kaya't ang pagsusulong ng ganap na karapatan para sa parlamento na lumikha ng batas ay nag-aalis sa kinakailangang pag-apruba ng mga Maori para sa mga batas na isinusulong sa bansang ito. Sa madaling salita, ang Maori community ay tila nagsisilbing kongreso sa pamahalaang ito na kinakailangan ng pag-apruba bago maipasa ang isang panukalang batas, at ang panibagong batas na isinusulong ng ilang miyembro ng parlamento ay tila nag-a-abolish sa kapangyarihan ng tribong ito, kung saan sa kasaysayan ng kasunduan ng Waitangi sa panahon ng British Empire, ang mga Maori ay kaisa ng Britanya para sa paglikha ng mga batas sa bansang ito, kung kaya't ganoon na lamang ang pagtanggi ng mga Maori na basta na lang ipaubaya sa parlamento ang ganap na desisyon para sa bansang ito. Habang ang isa pang layunin ng panukalang batas na ito na igalang ng Crown o Head of State na panatilihin ang karapatan ng mga Maori ay magsisilbi na lamang ding simboliko o seremonyal na walang kapangyarihang makialam sa desisyon ng kanilang pamahalaan. Layunin din umano ng panukalang batas na magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa ilalim ng batas at pantay na proteksyon sa ilalim nito. Kaya't sa mas madaling paliwanag, habang ang mga Maori ay nais panatilihin ang kanilang karapatan sa pagpapatakbo ng gobyerno ng New Zealand, ang ilang mambabatas naman ay nais magkaroon ng patas na pagtingin ang pamahalaan sa lahat ng mamamayan nito at hindi lamang palaging ipinaprayoridad ang isang etnikong grupo. Kaya naman bagamat nababahala ang mga Maori para sa kanilang mga karapatan sa pamahalaang ito, ay hindi rin naman natin masisisi ang ilang mambabatas na isulong ang isang batas
na magbibigay ng patas na pagtingin para sa ilang mamamayan ng New Zealand na isinilang at lumaki rin sa bansang ito. Dahil sa modernong panahon, ang sistema ng pamahalaan ay sinasagawa na sa mga legal at formal na pamamaraan at hindi na sa mga makatribong pamamaraan. Gaya na lamang ng ginawa ni Hannah sa talakayang ito na imbis na magkaroon ng malalim na talakayan ang bawat miyembro ay nawalan na ng pagkakataon pang magsalita ang ilang mangbabata sa tagpong ito dahil sa kanilang ritual na nagpapakita ng pagka-agresibo. Dahil ang ritual na ito ay kumakatawan sa kahandaan ng tribo na makipaglaban sa mga itinuturing na kaaway nito, kung kaya't masasabi kong hindi akma ang gawaing ito sa loob ng parlamento dahil ang lugar na ito ay lugar ng talakayan para sa masusing pag-aaral sa mga batas na isinusulong sa bansang ito, at ang kanilang ritual ay maaari naman nilang isagawa sa labas ng establishmento. Dahil sa modernong panahon, ang anumang problema ay dapat tinatalakay sa maayos na pamamaraan at hindi sa pamamagitan ng mga ritual. Dahil kung magpapatuloy ang gawaing ito, ay maaari itong makaimpluwensya sa iba't ibang etnikong grupo sa buong mundo na kalabanin ng kani-kanilang gobyerno upang mas pahalagahan ang kani-kanilang grupo. Imbis na isulong ang pagkakapantay-pantay ng bawat mamamayan ng bawat bansa sa buong mundo. Halimbawa na lamang sa Pilipinas ay maaaring maging inspirasyon ito ng mga Moro upang ipaglaban ang kanilang higit na karapatan sa mga lugar nito kumpara sa ibang mamamayan na bagamat hindi mga Moro ay lumaki at isinilang rin naman sa lugar na ito. Kaya't bagamat marapat na pinahahalagahan ang kultura ng bawat etnikong grupo sa mundo, ay hindi naman ito dapat ginagamit para pang ibabawan ang karapatan ng ibang mga tao.